Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Monsenyor Manny Ballesteros, alas 8:14. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Ayan, kailan nga kaya matitigil mga kuyang mga ating mga misis ang corruption sa ating bansa, ha? Pero alam po ninyo siguro malaking bagay para mabawasan ng malaki ang corruption sa ating bansa. Abay, alisin ang pork barrel ng mga senador at mga congressmen. Okay ba, Senator Ping Lacson? Sabi nga ng Vice News ni Tony Lopez, ay Mr. Tony Lopez, ha? Naging bestseller yung kanyang Vice News magazine nung araw, ha? Ang banner headline nung kanyang Vice News the biggest criminal syndicate in the country is the Congress. Abay, siguro Mr. President, ayan yung hindi nagawa ng dating Pangulong Erap Estrada, ha? Abay, baka pwede mong ipagpatuloy at ipatupad, Mr. President. Alam po niyo, mahabigan na yan isang campaign noon ng dating Pangulong Erap ay Mayor, Erap, good morning. Abay, alisin po ang pork barrel ng mga mambabatas. Kaya lang na-blackmail po ang Erap, kaya umatras, mahabigan. Abay, lahat ng mga sponsored bill ng administrasyon noong panahon ni Erap, aba, hindi gumalaw sa Congress. Kaya ibinalik po ang pork barrel. Kasi siguro napapanahon ngayon mga kuyang mga ateng, Mr. President. Ayan, Senate President Tito Sen at Speaker Martin Romualdez. Ay, hindi pala. Acting Speaker Boji D, ha? Acting ba o de jure? Ang acting yata si Martin pa rin. Ayan,
Mr. Tony Lopez ay magpa-reprint ka nga pare ko ng bossing ng ng kopya ng Biz News noong ang banner headline mo ay the biggest criminal syndicate is Congress, ha? Abay, siguro maging bestseller ulit yan. Ayan, magpa-reprint ka, padalhan natin ang ICI. Ang mga senador at congressmen, ha? At sa mga rally, ayan. Palagay ko yung mabenta yan, ha? Grabe talaga, ha? Pero grabe itong farm to golf course road. Abay, good morning Kong Rivera. Ayan, magkano ba ang green fee kaya, ha? May night golf kaya dun sa kanyang golf course, ayan. Abay, 7 hectares. Wow. Ilang butas na kayo sa 7 hectares ang may ilalagay dyan. Siguro pwedeng 3 kung ano yan, ha? Mga par 3 lang. Mr. Chris Laksa, ayan, Colonel Alex Sembrano. Pero ang tanong dyan, mga ateng, papayag kaya ang mga mambabatas? Ayan, siguro timely, Mr. President, ngayong mainit ang issue ng korupsyon. Alam naman natin na dyan nagsisimula sa Congress talaga, ha? Sa DPWH, although na conspiracy yan, Congress din ang nagtuturo dyan, ha? Sabi na, wala naman kami hinahawakan yan, tagaturo lang kami ng project, yun na nga, Ay, nako talaga, ha? Timely, ayan, alisin na ang pork barrel, Senator Ping Lacson. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Makalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Ngayong araw po ng Martes, ang bilis ng panahon. Pero bakit naman ganun? Ayan, kung kailan po panahon ng undas at marami ang nag-uwian patungo ng mga probinsya, abay, saka pa nagtaas ng toll fee sa Cavitex. Magkano itinaas malo sa Cavitex, ha? 4 pesos ba? Ayan, magkano ang itinaas ang toll fee sa Cavitex, ha? Abay, magkano? 4 pesos? O, kita nyo, ha? Abay, sino ba ang mamahala ng Cavitex? Kaninong, toll gate ba yan? Kay bossing Don Ramon San Miguel ang ba o kay Ninong Manny B. Pangilinan, ha? Na ang wish daw niya ngayong Christmas ay to have more profit for PLDT. Ay, nako talaga, yan po ay highway robbery, ha? At dagdag pa sa highway robbery mabigan sa Cavitex. Abay, tinamaan naman ng magaling. Bakit naman ganun ang mga oil companies? Ayan, Petro, naku, kay bossing RSA na naman. Bossing! At Shell, ayan, abay, Madam Ninang Kiambao, Lorelai Kiambao, ayan. At Felix Dicat ng Caltex, ha? Bakit naman kung kailan marami mag-uuwian, marami ang magpapa-full tank, siyempre mahabigan. Abay, saka pa nagpatupad ng napakataas na oil price increase. Diesel, 2 pesos per liter. Gasolina, 1 peso and 20 centavos. Grabe naman kayo. That is highway robbery. Ay, nako talaga. Buhay pa ba ang Department of Energy? Ayan, Secretary Sharon Garin. Mukhang parang lutilya din ito. Alaring nangyayari, ha? Damdaming Bayan. O, yung police colonel, inaresto, ha? Colonel ito, yung mga ating, ha? Okay, ito, General Artates na yung bagabigat po police chief. Ayan, isang colonel po mabigan, inaresto matapos ilabas sa kulungan ng preso, ha? Pero ito, abangan nyo sa ating special na balita mamaya, Justice Sam, ha? Abay, isang VIP, mga huyang mga ating, ha? VIP, ha, mga huyang. Very important prisoner. Abay, tinangkang itakas sa kulungan sa pamamagitan ng helicopter. Wow, alupit. Parang sa pelikula.
Ay, nako talaga dami nangyayari sa ating bansa pero dahil panahon na ng undas para po sa mga may mga kamag-anak na nailibing sa Manila North Cemetery, abay alamin nga natin abay hanggang kailan ba pwedeng magtabas-tabas, maglinis-linis, magpintura ng mga nicho na ating mga patay. Alamin natin kay Mr. Dandan Tan, ang administrator ng Manila North Cemetery. At malaman na rin natin diyan ba sa ano yung tawag doon na Chinese cemetery. Ayan, uso pa Mr. Dandan yung yung mga kabayan natin mga Chinoy nag-aalin ng lechon. Dati nung reporter tayo mga kaibigan ayan nag-aalin ng lechon. Nasa ibabaw talaga ng nicho kaya dun sa kanilang mausoleum. Ayan at yung mga nakatira dun sa cemetery naman inaabangan yan. Ayan. Siyempre lechon yata yan. Damdamin Bayan. Mr. Dandan Tan, sir, magandang umaga po sa inyo, Mr. Dandan. Mr. Dandan, Dandan, ayan, asan si Mr. Hoy, doon pobre, nasaan si Mr. Dandan Tan? Ikaw talaga, pinutol mo na naman, ayan, sige, babalikan natin si Mr. Dandan Tan. At good morning, Dr. Isa Suntay. Ang dami nangyayari pwede po bang pwede na bang allowed na ba ang magmadyong sa mga mausoleum? Yung mausoleum diyan sa sa Manila Memorial Park, Loyola, ayan diyan sa Manila Cemetery. Abay dati pwedeng doon magmadyong, magpusoy dos ngayon ba ay bawal? Ayan, okay na. Mr. Dandan Tan, sir, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Morning po, Sir Deo. Morning po. Mr. Dandan, ayan, kumusta po? Ayan, parami ba ng parami ang mga kabayan nating nagpupunta sa Manila North Cemetery? Ano po ang bawal at ano po ang mga hindi? Parami po ng parami. Sir Deo. Ngayon po, bawal na po maglinis. Bawal na maglinis ngayon? Hanggang kahapon lang po yung huling paglilinis nila. Lagi po namin naulit po. Paano kung madamo, magbubunot ng damo, pagkatapos yung damo ilalagay naman sa supot, ilalagay sa bulsa na lang. Ayan. Bawal pa rin ba yun? Kasi po talagang nagbigay po tayo ng paalala. 1 month before, paalala na po tayo sa kanila lagi. So, bawal na pala. So, paano yun? Merong mga kababayan tayong naghirap hanapin po yung kanilang ampuntod ng kanilang kamag-anak, Mr. Dandan Tan. Ano ba ang solusyon natin dito? Meron sinasabing grave finder ba yun? Meron po tayo puntod finder po. Ayan, puntod finder. Kung halimbawa po tayo may kamag-anak, hanapin natin, di natin makita yung puntod. Ano po ang gagawin, Mr. Dandan Tan, sir? May website po tayo, Manila North Cemetery. May website at pagkatapos matutukoy kung nasaan. Type lang po nila yung pangalan, lalabas po yung grade number, section number, then lalabas po yung mapa, madali po nila mapuntahan. Kaso po, minsan di nakabisado ng ating mga kababayan kung anong section yan dyan sa Manila North Cemetery yung kanilang puntod. Hindi, basta pangalan lang po yung type nila, pangalan lang po. Pangalan ng patay. Pangalan lang po ng patay, din lalabas ang buron. Talaga ba? Ang galing paano po yung mga yung patong-patong na nicho, ganun din na madali rin hanapin yan sa website? Madali din po. Mayroon naman tayo sa office na mga tao po. Na may help desk po tayo, nasamahan po tayo. Ang galing naman digital na. Ayan, paano niya ginawa yan, Mr. Dandan Tan, sir? Ngayon lang ba ginawa ito o last year? Naging code po kayo, naging code. Simula po pag-ububo namin ng July 1. Dahil sa napakasipag po ng aming mayor. Sobrang sipag,
Ayan. So, madali na lang pala yan. Okay, so ano po ang mga... Siyempre, ito nga pala. Kumusta po yung parking? Saan pwede mag-park yung mga kababayan nating pupunta sa Manila North Cemetery? Po, may designated area po sila. Inaantay lang po namin yung advisory po ng traffic natin. Malayo nga po, dito kami sa nandito po kami sa Pader. Nasa Pader. Kasama po namin si kaibigan Boy Gonzales. Nandiyan ba si Boy Gonzales? Si Boy Gonzales Dumagoso. Ayan, nandiyan pala. Opo. Nag-i-instruction po kami ng mga illegal na tanong. Ayan. Okay, paalala po, Mr. Dandantan, ano po yung mga bawal dalhin dyan sa sementeryo? Paalala po sa mga kababayan natin na sana na po sila magpumilit dalhin yung mga pinagbabawal natin. Katulad po, ano man po uri ng baril. Ano man po uri ng mga talas na bagay, katulad ng kutsilyo, itak, spatula, at iba pa. Kaya din po yung mga alaga po nating hayop, katulad po ng aso. Bawal din. Huwag na po natin dalhin yan. Yung mga sound system po, may ingay, gitara, video, okay, bluetooth. Pag na po natin dalhin, ano po uri ng sugal, bawal din po rito. At ano man po uri ng mga nakakalasing, bawal din po rito sa North Cemetery. Kahit ilagay sa sa termos, bawal. Opo. Ayan. Check natin. Saka marami po tayong mga CCTV ngayon dito. Marami po tayong mga CCTV sa Lalisol. Okay, Ayan. Para po security reason po natin. Pag kami nagdala ba niyan, may multa o kukumpiskahin lang? Kumpiskahin po, pero pag nakita po sila sa loob, tutuluyan po natin sila. Kung... illegal drinking in public, po. Anong multa pagka nahuling nagsusugal o kaya nag-iinuman sa loob ng sementeryo? Tutuluyan po natin sila. Ayan, nahuhuliin. Ayan. Okay, so hanggang ano oras bukas ang sementeryo, Mr. Dandan? Ano ba ito? 24/7 po ba? Hindi po, 5 a.m. hanggang 9 p.m. lang po. Hanggang 9 p.m. lang ng gabi. Sa panahon ng... Sa ano mismo? Sa October 31 at saka November 1. Ganon din hanggang 9 lang po. Abo. Hanggang 9 p.m. lang po. Wala na pong tao sa loob. Wala na. Paano po yung may mga mausoleum? Di ba, kumpleto na doon? Di ba pwede matulog doon? Hindi po. Hindi rin. Po yung... Opo. At bawal din po ang magmadyong, magpusoy doon sa mga mausoleum kahit na private yan. Bawal po. Bawal din. Ayan. Okay, Mr. Dandantan, sir. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Thank you po. Magandang umaga po. Mahabigan ang administrator ng Manila North Cemetery, Mr. Dandan Tan. Daming bayan. Ganda naman ng pangalan. Dandan Tan. Boy Gonzales, ayan. Uso pa pare ko yung Boy G, yung nag-aalin ng lechon sa mga puntod ng mga yumao natin mahaba yung mga Chinoy. Ayan, dyan sa Chinese Cemetery. Yung Chinese Cemetery, nasa lang ng di ba? Manila North Cemetery. Ayan, yan ang inaabangan minsan mga kuwan. Pagkaalis nung talagang yung alin na lechon talagang hindi pinapatawad. Daming bayan. Samantala mahibigan, marami tayong mga issues pa rin ngayon. Para po sa mga nakilala kay Orly Gutesa, yung dating security aide ni Congressman Saldico. Ayan, pinapahanap ni Senator Ping Lacson. Ayan, may finders fee ba, Senator Ping? Ayan, sabi ng ating bubit itong si Sergeant Orly Ortesa ng Marines, abay babaliktad daw. Ayan, magre-recant at babaguhin yung kanyang naunang testimonya na kasama siya sa mga nagdi-deliver ng pera. Ayan, doon sa condominium o doon sa hotel, doon sa bahay ni Congressman Saldico patungo sa Forbes Park kina House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Wow! Abangan po natin yan. Magre-recant nga ba o paninindigan ang kanyang sinabi? Ano ba talaga kuya? Ayan. At abangan natin ang sabi po ng nagbabalik na chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Meron daw mas malalaking pangalan ang lulutang sa pagbabalik ng investigasyon. Daming bayan.
Ayan, good morning, Kuyang Attorney Lito Magno, ha? Ang OIC ng National Bureau of Investigation. Aba, sino bang mas senior sa inyo ni very Municipal Attorney Jojo Yap? Ayan, ito yung mga contender, ha? Deputy Director Jojo Yap at Assistant Director Lito Magno na siyang hinirang na OIC. Pero lumulutang din po ang pangalan ni Justice Undersecretary Jesse Andres. Ay, Attorney Jesse, ha? Long time no see, ha? Kumusta ka na, ha? At itong si Noble, very merciful, General Eliseo Cruz. Sino kaya ang hihirangin na director ng NBI? Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Ay, apo kamsat. Justice Gaerlan, Mr. Ernie Edwin Ernie. Oras ganap na alas 8:34. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion dito. Modus ang mga scammer. Nagapapanggap silang empleyado ng bangko, gobyerno at ibang kumpanya. At magpapadala pa ng message na galing sa lehitimong text sender ID. At malalak daw ang account nyo pagka hindi ka nag-click sa link. O nanalo ka sa raffle at i-click mo ang link para sa premyo. Tandaan, sa isang click, pwede na makuha ang pinaghirapan mong savings. Kaya narito ang 3 tips para iwas sa scam. Number 1, basta may link, fake yan. Don't click links. Number 2, huwag i-share ang OTP, username o password kahit sa pamilya o kanegosyo. Huwag ibigay ang cellphone, lalo kung ito ay may online banking app. At number 3, abay laging maging alisto sa mga transaction alerts na pinapadala ng bangko nyo. Kung may hindi kilalang transaction, i-report ka agad. Maging wais at protektahan ang perang pinaghirapan. Ito'y paalala mula sa BDO Unibank. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong 58 days na lang, Lakay. Pasko na. Para kang para kang ito naman bumati pala ako, pinupuna mo na outfit para ko. Kang salsa ng hamburger. Ano yun? Nilagay sa hamburger na kulay. Mustard! Mustard ba yun? Ito naman sila Oo, kasi yellow ang ating color for today, Lakay. Yellow with a touch of gold. Akala ko sarsa na hamburger. Mustard color yun, Lakay. Ikaw naman nakakaloka ka. Ano yung hamburger? Sarsa? Dip kasi yun. Dip ba yun? Hindi yung sarsa. Ang hamburger wala namang sarsa. Akala ko sarsa ang tawag dun Alaman ako, nasana ko sa sarsa ni Aling Lydia sa lechon. Parang Darlie, ha? Yung sarsa ng cholesterol-free na lechon. Masarap yun, Lakay. Tsaka yung lechon paksiw nila. Nakakagutom naman. Hindi pa tayo nag-almusal. At saka yung lechon de leche, Berry. Ayan. Attorney Lito. Ayan. Kuyang. Ha? Ayan. Yung bang hinahati ng pinggan? Yung conchinillo ba yun? Conchinillo ba yan? Yung maliit lang, Lakay. Tapos igaganon mo sobrang crispy na. Di mo kailangan ng hindi na kailangan ng kutsilyo. Butcher's knife. Daming
Pero ito ang magpapalitsyon na sa NBI, ang bagong OIC ng National Bureau of Investigation, si Attorney Angelito Lito Magno. Attorney Magno Berry, magandang umaga po at congratulations and good luck po sa inyo. Good morning, Attorney. Ay, maraming salamat, Kuyang Lakay Deo. At magandang umaga po kay Sister El. At Merry Christmas na po. Magpapakaian na kayo ng maligayang Pasko dyan. Naunahan tayo ni Attorney Lakay. Babatiin ko pa lang sana ng Merry Christmas. Ilang days before Christmas? 58 days. 58 days na lang. Ayan. Abay, masaya ba ang Pasko ng mga taga-NBI ngayon? Ngayon ikaw na ang OIC. So papalitan po natin, baka po bago magpasko, puro trabaho po muna ang gawin natin dahil matindi ang pagtitiwalang binigay sa atin ng ating Pangulo at nagpapasalamat po tayo, lalong-lalo na rin po sa binigay na tulong at suporta ng ating butihing kalihim noon na si Secretary Boying Remulla po. Kasama na rin po ang lahat ng ng ating departamento at of course ang malaking suporta rin po ng binigay ng ating director na si Jimmy Santiago. Attorney Lito Magno Koyang sir, ayan, ano po ang marching order ng Pangulong Marcos at siyempre mula rin kay Ombudsman na ngayon, former Justice Secretary Boying Remulla, ngayon kayo ay OIC na ng NBI. Katulad din po ng nabanggit ay tuloy-tuloy yung pagtatrabaho natin. Magsesenso po tayo sa mga maiinit na issue ngayon upang tulungan ng ating mga kababayan na maintindihan nila at makita nila na ang buong ehekutibo at pwersa ng gobyerno ay handa para tugunan ng kanilang mga hinaing tungkol sa mga sinasabing aligasyon po ng corruption dito sa ating bansa ngayon at ang isa po nating susundin ay ang accountability. Ayan. O nga pala, naatasan nga pala NBI na tumulong din sa investigasyon ng issue ng flood control scandal, Attorney Magno Koyang sir? Opo. Nasa forefront din po tayo niyan at ang ating pong pinangungunahan, katulong na rin po ng ibang agency ng DPWH o po lalo na ang ICI ay ang mga ghost projects na ating tututukan po sa tulong ng ating departamento under sa DOJ po. Ayan, siyempre may mga regional directors po sa ang NBI, so at least nationwide malalaman din kung may mga ghost projects o kaya anomalous projects dun sa kanilang area of jurisdiction, Attorney sir. Oo sir, ito din ay ang pamumuno ng ating Yusek Andres doon po sa ating task force ng DOJ at NBI under the direction po ng ating OIC Secretary Bida. Attorney, of course, may marching order ang Pangulo, pero ano pa po, ay tutuloy po ba natin yung mga kaso, yung mga iniimbestigahan na naiwan ni former NBI Director Attorney Jimmy Santiago? Judge Santiago. Judge pala. Maliban naman po dito sa usapin ng flood control ay tuloy-tuloy ang ating pagtatrabaho sa iba't ibang aspeto ng paglutas sa mga krimen at pagtulong sa ibang mga kaso, lalo na po yung kaso ng palaging nasa sentro ng balita. Ayan. At isa pa yung ang NBI kasama rin noon ang yung pag-re-raid sa mga pogo. Natapos na ba ang mga raid sa mga pogo o meron pa rin Attorney Magno Koyang sir? Sa ngayon po, dahil tayo ay nanggaling sa legal service, ay titingnan po natin ang present status ng ating mga operations. At ayan nyo, magbabalita tayo kung ano ang mga pangunahing hakbang na ginawa nila dun sa mga POGO activities. At sa tuloy pa naman po ang pag-monitor natin dyan. At sa smuggling, ayan, tumutulong din po ba kayo sa Bureau of Customs?
Lalong-lalo na po doon sa area ng agricultural smuggling. Nakatutok din po tayo at hinihingan din po tayo ng tulong ng ating puting secretary Ayan. sa agriculture po. Diyan nga pala sa NBI Detention Center, Attorney Magno, sir, ayan na, sino-sino po yung mga andyan na mga VIP? Very important prisoners. Ayan po, alamin natin Kuyang Lakay-Deo kung magpapagawa po tayo ng status report sa lahat ng ating nasasakupan. Ano na ang status ng kanilang mga kaso? Ayan, oo. Alam ko marami dyan. Nandyan si dating Governor Joel Reyes ng Palawan. Yung peking yung namatay na nabuhay. Pangalan niya, yung babaeng si Maslog. Ayan si Maslog. Oo nga pala. Ayan. Anyway, Attorney Magno Koyang, sir, maraming salamat and congratulations and good luck sa yung bago mong tungkulin dyan sa NBI. Thank you, Attorney. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo. Mabuhay po kayo, Kuyang Lakay-Deo at Sister El. Merry Christmas! Merry Christmas, Berry. Ayan. And good luck. Daming bayan. Ang officer in charge ng NBI, Attorney Angelito Lito Magno Berry. Daming bayan. Kahapon pa nga lang pala siya lakay nag-assume. Kahapon, kaya sabi ko, wait lang. Dami tanong nila kaya. Hindi pa umiinit sa upuan. Alam natin kung siyempre yung mga NBI agents din, mga tao na NBI nationwide nakinig sa atin at siyempre although na meron siguro mga memo, orders, may na rin yung mapahanggan nila live dito sa ating himpilan. Daming bayan. Dapat mauna. Kailangan pangatawanan ng pagiging number one. Abay, konting yabang lakay, konting yabang. Ayan, balita ko, nagsusurvey ko Opo. Number one radio station ngayon, DCRH. Wow, thank you, sir. Oh, you better believe my survey, man. Maraming salamat, Apo Presidente Eddie. Ayan, kahit sa langit, may survey. Ang layo ng abot, Ayan, namimiss natin ang dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. At ulitin natin, Sister El, abay magpasalamat tayo sa ating mga taga-subaybay. Ayan, sa ating mga avid listeners na sa kanilang patuloy na pagtitiwala at pagtangkilik sa atin dito sa DZRH. Ayan, wala pong fake news. Kaya tayo po ay number one pa rin. Daming sa Mega Manila yan lakay. Sa Mega Manila. Ayan. Sandali lamang nag-report na nga pala si Let. Pauwi na. Nasa KL. Ayan. Kuala Lumpur, Malaysia. Standby Brad Raymond at Paas. Abay, kapanapanabik naman itong mga statement ni Senator Ping Lacson, ang nagbabalik na chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Abay, meron daw mga bagong papangalanan na Sister Ella at may bagong witness, saksi. Wow! At ang mukhang ito ay kilala. Ayan. At mukhang mas malalaki. Ayan. Yung mga madadawit pa. Wow. Pero hinahunting pala si lakay si Gutesa. Oo, nawawala Nawawala. Hinahanap po ngayon. So, nananawagan tayo kay Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor. Oo nga pala, sila ang si Congressman Secretary Mike Defensor ang pinuntahan nito. Yes, oo, lakay. Tapos siya nag-turn over kay Senator Marcoleta. Oo, tapos dinala naman ni Senator Marcoleta sa Senate. Ayan. Sino ba ang General Ometa Browner? Sino ba ang commandant ng Philippine Marines ngayon? Ayan. Baka tinatago ng mga Marines. Si Master Sergeant Orly Gutesa. Ayan. Pero wala na kasi pala siya lakay, di ba? Sa service matagal na din. Wala na ba sa service hindi na siya active lakay. Bago siya nagpunta kay Saldico, nagtrabaho kay Saldico. Wala na siya sa service lakay. Pero alam mo naman mga Marines din parang mga Rangers din yan Siyempre mga camaraderie nila, mga ganyan
samahan. May samahan talaga, Lakay. Kaya parang yung isang retired general, na wanted, Sister Meron L. ako, yung kilala ko rin. Hanggang ngayon, di mahanap ni Ombudsman. Paano hahanapin? Basta lang ako nagtatago. Paano hahanapin? Paano nasa ikukulong? Nasa Oblo, nasa City Jail. Mas safe siya doon. Paano mo ikukulong ang nakakulong na nandun sa loob? Nagpapakulong. Ayan. Iba talaga. Kaloka kaya. Pero eto, Sister L, yung ating special na balita mamaya, kung merong colonel na hinuli, Sister L, dahil naglabas ng preso, ipinasyal. Ipinasyal? Saan? Teka muna, General Nartates, baka dinala pa to sa Quezon Avenue, Ang gagawin doon, magbabar? Di ba yung, sino nga ba yun? Yung yung dinala sa Pegasus, ayan, yung Koreano ba yun? Yung mga taga-Pogo? Ano ba pangalan nun, Lakay? Ayan, sino nga ba yun? Hindi ko na ma-recall yun, Malay Lakay. mo, baka pinapasyan ni Colonel sa classmate. Ayan, sa heartbeat. Ayan. Hindi ko alam yun, sa totoo lang. Minsan dadaling ka namin doon ni Boy Gonzales. Ayan, Val Gonzales. Saan mo gusto? Sa Pegasus. Ayan, sa classmate. Ayan. Never pa ako nakapasok sa kahit saan doon, Lakay. Sa heartbeat. Ayan. Air Force One. aware lang ako dun sa area, pero never pa ako nakapasok. Yan ang disadvantage mo, hindi ka naging police reporter Palagay itong si Giselle Ricafort narating na ang mga ito. Hindi hindi niya bit yun. Ganun ba yan? Dito siya Abay, sa bit niya marami rin Baka Las Piñas. Baka malay mo, napunta rin Adonis ito. Pasay. Adonis. Malaki daw sweldo doon, Lakay. Ganon? Oo. Saan? Sa Adonis? Sa Adonis. Kasi meron ako nakikita minsan yung mga posting, di ba doon? O yung mga pinupost sila, hiring. Ganon? Tapos ang salary, ganon. Si Don nga daw, gusto na lang mag-apply doon. Macho dancer? Wala, maliit pa ang katawan nito Kailangan may masel-masel ito. Kailangan bato-bato lang kaya, no? Oo naman. Hindi pwede macho dancer ito. Baka batuin ng bote. Wala pang kulang pa sa masel-masel to. Wala pang pandesal sa tiyan. Wala mga biceps. Kailangan niya na maraming ano yung mga iniinom na mga mga nag-gym na pampalaki ng katawan. Parang mga protein. Ayan. So, ganyan. Ba't tayo napunta doon? Napunta tayo dun sa dun sa police colonel na ipinasyal yung kanyang preso Grabe yan, Lakay. Anong pangalan nga ba nun? Ba't walang pangalan dito? Yung si Colonel, ayan. Pero mas malupit, Sister L. Yung isang very important prisoner. Maniniwala ka ba na inattempt na itakas ito, Sister L? Tumakas. Talaga? Oo. At alam mong gagamitin sa pagtakas? Helicopter. Nino? Chopper. Sino may ari? Babalikan natin yan, Sister L. Ilalam yung may ari. Siyempre, pagka mayaman ka, malami kang pera, Sister L. Lahat na ng mga imposible pwede mong gawin Lalo pagka nanonood ka ng Netflix. Tapos gagayahin mo. Gagayahin. Mo yung mga narcos. Ayan. Nakakaloka. The Asset. Ayan. The Witness. Ayan. Sirat ang bago mong asset, Senator Ping. The Witness pala. Bagong Witness. Ayan. Sino ka ito? Kapanapanabik naman. Ang tagal naman ang November 14. Lakay, wag mo madaliin. Nakakapagod pag may hearing dyan. Ang daming ginagawa. Di na naman pinangalanan. Ba't kayo ganyan sa PNP, Ayan. Selective kayo. Ayan, minsan pinapangalan nyo, minsan hindi. Ayan. Yung pulis ng abuso ng rape sa kapwa pulis, ayun yung pangalanan. Ayan. Sige, alamin natin sa blatter yan. Tapos ere ulit nila kay. Hindi natin mainit itong PNP kung minsan Ayan, pagkatapos
ilalantad yung mukha ng mga sikreta, mga secret agent, mga pulis. Kasi pagkatapos yung suspect, tinatakpan ng mukha. Ayan, ano kasi yung lakay baliktad. Sinesensored nila. Kasi daw lakay, data privacy. Kalokohan yan. May batas na kasi. Nako, walang mangyayari sa buhay natin yan, parang ganyan. Pero parang bakit kailangan protektahan, di ba, lakay, ang isang taong gumawa ng masama at alam mo naman, nahuli na sa akto. Bakit kailangan i-blur pa rin? Caught in the diba? act na yan. Yes. Dapat may exemption dun sa law, lakay Merong lapses dun sa law na yun. May butas. Depende yata kung sino hinuhuli. Dapat hindi. Kaya, equal dapat tayo, kaya lakay. dyan Nartates, ayan, siguro sa NBI din, ayan, dapat kung caught in the act naman, bakit mo pa i-blur? Huling-huli na nga sa akto, di ba? At saka yung mga wanted, ayan, yung mga wanted. Na naaresto na. Ibigay nyo rito sa amin yung litrato. Sila kayo maglalabas. Ilalabas namin dito, ha? Ayan, wanted na pala. Ba't siya nagtatago? Ito muna report mula kay Boy Gonzales, Bureau of Fire Protection. Nagsagawa ng fire simulation exercise sa barangay South Signal sa Taguig. Bakit? Tapos na ang Fire Prevention Month. Ayan, tagbagyo na ngayon, ha? Amihan na, lakay. Officially, dineclare na po ng Pag-asa. Amihan. Pero kagabi, lakay, may init pa rin. Di pa ramdam ang Siberian wind. Wala pa, lakay. Wind from Russia with love. From Pacific Ocean na lang. Ang layo ng Russia. Doon kayo galing. Siberia is Russia, Sister L. Layo nun makarating. Sa Pacific Ocean na muna lang. Kaya sa norte malamig pag ganitong panahon amihan. Nag-start na ba yung lamig doon, lakay? Hindi pa naman. Malalaman ko pag uwi ko sa Ilocos. Sa Ilocos, Slovakia. Aris number 6, Sherwin Alfaro, please come in, Sherwin. Yes, lakay, dito nga sa barangay Signal sa Taguig, sa South Signal Taguig, ay nagkasagawa sila sa lakay ng emergency fire simulation. Bakit? Kaya nung simba natin yung bombero, nakala natin na may nangyayaring sunog. Pero yung pala inoorasan ng Bureau of Fire Protection yung pagresponde ng mga truck ng bombero dito nga sa isang ginagawang collaboration ng Bureau of Fire Protection at ng Barangay Signal, ng Barangay South Signal sa Taguig. Parang ipakita na gano'n ka. Lalo pa ngayong parating na ondas, naghahanda ang marami sa atin para agapan kung ano man yung posibleng potential na maaring mangyaring sunog sa paggunita ng ondas dahil maraming magsisindi ng kandila, maraming gagamit ng apoy at maglalaan ng kandila sa kanilang mga puntod o maging sa kanilang mga tahanan na gunitain ng ondas. Kasama ko ngayon ng station commanders ng Maharlika Fire Bureau ng Bureau of Fire Protection. Ang completing pasensya na. Si Senior Fire Officer for Makeni Malupeng po. Si Senior Fire Inspector Officer for Malupeng. Lakay, ano po yung ginawa nyo dito ngayon dito sa Barangay South Signal? Actually, sir, magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig natin. So, nagkaroon po kami ng simultaneous exercise dito sa Barangay South Signal para sa kahandaan ng napapalapit na ondas. Kasi dito po, lahat ng mga tao dito sa area po natin is pumunta po lahat sa kanilang mga mahal sa buhay. So, may iwan po yung mga electrical nila, may kunting paalala lang po at saka the same time, conduct po kami na in case na magkaroon po ng sunog dito sa kinasasakupan nila is maagap po nilang apula ang sunog na nangyari sa kanila pagdating doon sa bucket relay po ang tawag po doon, sir. So, lakay, tinuturuan din ng komunidad na maging first responder sa mga ganitong klase ng emergency. Di sa race TV, naka-live tayo sa Zoom para makita natin si Fire Officer Malupeng. Officer Malupeng, sa inyo pong pagtaya, ito po bang ganito mga aktibidad din napaka-importante ngayong panahon ng undas? Opo, napaka-importante po yung mga ganitong aktibidad para katulad po ng sinabi ko kanina, sila po yung first multiplier natin dito sa community. Kailangan po silang maturuan, kaagapay po namin sila sa pagdating sa pag-apula sa sunog. So number one, dapat lahat po ng members dito sa community, dito sa mas lalo na dito sa mga masisikip na lugar,
kailangan din po nila matuto pag bayanihan po ang tawag dito doon sa bakit trail po na mangyayari. Maraming salamat si Fire Officer Maluping ng Central Signal dito sa Maharlika Village na siyang kanilang istasyon ang pinakamalapit maaaring ang rumisponde dito sa Barangay South Signal. Aris number 6, Sherwin Bat Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Sherwin at Fire Officer Maluping. Ayan, huliman daw at magaling. Nahabol pa rin. Dapat nung March yan Ayan, Fire Prevention Month. Ayan. Pero okay lang lakay. Sa bagay, pwedeng preparation sa New Year. Ayan, diba? Yes, New Year lakay. Marami ang nagpapaputok. Pagka usually New Year, maraming nangyayaring sunog dahil nga sa paputok. Daming bayan. Sandali lamang Boy Gonzales. Abay, eto muna isang exciting na balita, Boy. Ha? Abay, ikaw ay pwede ring manalo dito. Ngayong golden anniversary ng may mega millionaire promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ng instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o kaya 1 milyong piso. Simple lang sumali, bumili ng specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend po yan sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala, itago po ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling kayo ay manalo. Aba, ito po mga kaibigan, meron na mga nanalo ng 1 milyon at saka Toyota Race. Congratulations kay Angeline Christine Rayos ng Pinamalayan Oriental Mindoro, nanalo ng 1 milyon. Wow! At congratulations din kay Neil Villanueva ng Tinutungan Tukuran, Zamboanga del Sur. Nanalo naman sa sister ng Toyota Race. Parang kotse mo galing Toyota Alabang. Ang galing-galing naman. Kaya kinocongratulate ni Marvin Chu Lim. Kaya mga kuyang, ayan mga ating, sali na sa Mega Millionaire promo. Malay nyo. Kaya na ang susunod na mananalo ng 1 milyon o kaya ay kotseng Toyota Race. Daming bayan. Report mo na kay Boy Gonzales Dumagoso. Paglilinis at pagpipintura at pagkukumpuni ng puntod sa Manila North Cemetery, bawal na simula ngayong araw. At kumustahin nga natin lakay. Kasi di ba lakay dati meron dyan mga nag-i-stay dyan sa yung mga residente ng North Cemetery. Ayan. Meron di ba lakay dati dyan? Pero alamin natin kung... Ang pinakasikat dyan si Aling Otik Ayan. Talaga? May kakilala ka lakay doon? Yung sikat na sikat yun Yung model ni Nonong Marcelo na si Tisoy. Ayan. Si Tisoy, si Aling Otik at saka si Bubit. Ayan. Gusto ko yung memorize mo pa. Siyempre naman. Ay, alamin natin. Sinusubaybayan ko nung araw yun. Editorial cartoons ng Manila Bulletin. Talaga lakay? Hindi ko na naabutan sa Manila Bulletin yung lakay. Ganun nung ba? Nung nag-ano ko, wala. Bubuhayin daw ni Manong Sunny Coloma. Siya yung gagawa. At saka si Rocky Nazareno. Sila yung gagawa, Sila lakay. gagawa. Pero entertainment yun, lakay. Kapag kagano, di ba yung sa mga newspaper dati, nagbabasa ka ng gano'n, may portion. Comics. RH29, Boy Gonzales, kumusta ang Manila North Cemetery? Boy. Mr. L. Lakay Deo, kanina nagkaroon ng mahitang pagtalo sa pagitan ng isang ginang at ng City Security ng Manila North Cemetery matapos hindi siya payaga pumasok upang maglinis ng puntod ng kanilang lumaong kaanak. Ayon sa SSF ay mga guard na ipinipad nila yung pamanuan na simenteryo pag-equip sa papasok ng mga para maglinis ng puntod dahil kahapon pa lakay ang deadline. Hanggang kahapon lamang sila pwedeng maglinis. Pero ngayong umaga, marami pa rin mga kababayan natin may mga dalang pintura. Pero pag ang isa lakay, tumakbo ng mabilis yung kanyang sasakyan motor. Natapon pa yung pintura sa kalsada. Kaya hinabol sa loob ng mga
mga security force. May dito lang kay marami nang hindi pinapayagan. Hanggang ngayon kasi ay marami pa rin pumapasok para magsintura. Ito maraming ayon kay Director Dandantan, matagal na nilang pinaalala sa publiko na ang paglilinis sa mga puntod ay hanggang kahapon lamang. At ngayong araw naman ang huling paglilibing lakay dito sa sementeryo. Dahil sa bukas, hindi na sila papayagan. At bukas, hindi na rin papayagan pumasok yung mga sasakyan. Lahat ng uri ng sasakyan, bawal na ang pumasok bukas. Pero meron silang libreng sakay na ilalagay dito sa gate mismo ng Manila North Cemetery para sa mga kababayan natin dadalaw, bawal magpasok ng sasakyan. Kung maglalakad sila lakay, abuti sila ng napakalawak kasi sementeryo, 54 na hektarya itong Manila North Cemetery. Kaya meron silang libreng sakay dito sa gate ng Manila North Cemetery. Ano ba yung libreng sakay? Anong sasakyan na, boy? Angkas ba yan? Golf cart o mini cab? Hindi naman Range Rover lakay, hindi naman mga baka Rolls Royce pa yan. O nga pala ha, ayan, speaking of Rolls Royce, naalala ko ha, ayan, Attorney Cornelio Samaniego III, abay hindi na pala pwedeng tinuldukan na. Hindi na pwede maging state witness ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayan. Okay, proceed. Boy G. Mga lakay, mga e-trike, ang mga libre sakay. E-trike. Marami yan na e-trike na ilalagay sa mismong gate. Uy, teka muna, boy. Nakakaiba naman to. Iba-iba ang kulay ng puntod. May blue, may green. Ayan. Ano, color-coded ba yan? Talaga bang ni-require yan? O type lang nung may mga kamag-anak ng mga namatay? Pero karamihan blue. Uy, may yellow pa, oh. Oo. Type lang lakay. Type lang ng mga may mga yung kanilang, yun lang ang wala bang pink? Diba dati meron yung mga nagpipintura ng kakaiba, boy? Wala bang fuchsia? Ayan. Hindi, yung iba yung iba alak, parang alak yung pintura. Di ba may mga ganun yung creative na nicho? Mga design. Design. Meron ba dyan, boy? May mga, pero wala pa akong nakitang ganyan, medyo, pero karamihan dyan, asul, puti, may kulay pink, at yung iba naman, ay talagang, talaga semento na, paayos na semento, makintab. Yung mga musileo ni Rito. Dito rin lakay, may musileo rito na libingan ng mga kabragong lakay, mga mason. Talaga. Mga mason. Pero dito isang malawak. Nakita ko yan na nakalagay mason. Yan yung mga, tapos yung mga veterano, andito rin yan, mga libingan na mga veterano. Libingan ng mga pangulo, naging pangulo. Libingan ni former mayor, yung dati na namayapang mayor. Fred Lim. Marami mga kilalang tao ang mga nakalibing. Si Arsenio Lacson, Mayor Arsenio Lacson. Ang alam ko, meron dyan din ba? Oo, alam ko dito, meron sikat dito. na mayor ng Manila noong araw yun eh. Yung mga naging mayor. Tsaka yung kilalang number 1 na kauna-unang boxer na champion. Ang pangalan nito medyo... Gabriel Elorde. Flash Elorde. Hindi, lakay. Yung talagang... Sino? Nakalimutan ko na talaga. Yung... Nambarete. Ayun, Nambarete. Buhay pa yata yun. Alam mo, lakay, igagagil ko agad to. Sige, igargle mo. Yan. Tapos lakay... Pancho Villa daw. Pancho Villa. Ayun, si Pancho Villa. Oo. Ganun talaga ni... Si Kuya Het. Oo. Kasi madalas yung puntahan niya. Yung paglabas mo ng mga libingan nung ni Fernando Po Jr. at ni Inday Susan Roses, gate 24-6. Paglabas mo sa pinaka-main gate, andun yung libingan ni Pancho Villa. Ayan. Sino ang madalas na pinupunta? Siyempre, pag nandiyan ka na rin, boy, marami na mamasyal yan eh. Sino mga puntod ang kanilang pinupuntahan? Fernando Po Jr. ba? Ayan. Sino ba yung mga sikat dyan? Yung tao.
Ramon Magsaysay, Recto. Ramon Magsaysay. Tapos Rojas. Dito sa pinaka-main na gate yan yung mga puntod nila. Wala kay Ramon Magsaysay, dating Pangulo. Ramon Magsaysay at sila parang nakita ko yung kung doon ko nagkakamali, Asyong Salonga. Asyong Salonga dyan din. Aba, talaga. Tapos yung mga kilala na mga naging controversial. Sino? Na nasawi. Si Medjabilio. Medjabilio. Tapos meron din ka-bleedingan dito lakay ng mga polis. Ayan, naalala ko yan kasi nung nagko-cover din ako sa Manila Memorial Park, ang unang pinupuntahan namin noon siyempre yung puntod ng dating Senador Ninoy Aquino. Ayan. At si puntod ni Rolando Galman. Yung sinasabing bumaril sa kanya doon sa airport. Oo, yung sinasabi. Yung puntod ng mga Elisade lakay. Yung puntod ng mga Elisade, dito rin sa mismo pinakamalapit sa circle. Sa North Cemetery din ba yun? Mga mausoleum ng mga Elizalde? Si Don Manolo Elizalde ba? Diyan ba nakalibing? Ang alam ko, doon na pinaka-mausoleum nila yung Elizalde. Ayun pala, tama. Diyan nga daw sa tapos, di ba nakapark dyan yung kanyang Rolls Royce at saka limousine? Sa mausoleum. Saka mga Boy Scout lakay, yung mga Boy Scout na nasawi sa Jamboree. Dito rin niya sa pinaka-gate. Kaya lakay sa Undas ay lalo na ang paalala ng Manila LGU, Director Dandanta, yung mga bata lagyan nila ng tag. Pero lakay, meron tayong Operation DCRS Operation Tulong na sa mismong gate. May tent ba tayo dyan? Itatanong ko yung mga... Pagpasok nila ng gate, makikita nila yung malaking tarpaulin ng DCRS Operation Tulong. Action agad. Ayan, sa mga nawawala, ayan, sa mga nangailangan ng tulong, ayan, first aid. Ayan, andiyan naman yung nurse nating si MG. Ayan. Si MG. Sigurado yan, dito yan. At saka si Doktora May Binauhan. Ayan. Si Doktora May. Ayan. Teka boy, yung Chinese cemetery, ayan, uso ba yung mga aalin ng mga masarap na pagkain? Dati may lechon pa yan Ayan, uso pa ba yan? Punta ako dyan lakay, mga yung mga prutas. Dati lakay, dyan ako lumaki sa tapat ng Manila ng Chinese. Ganun ba? Sa Arpapa. Dati, pinupuntahan namin dyan. Nag-isipulturero ka ba? Hindi lakay, pagka Undas, iniikot ko yan Nangunga ka ng alay. Kinukuha mo yung iniiwan ng mga kaanak Hindi ko naman nagawa yung kumuha ng prutas. Pero ang kinukuha namin dyan lakay yung mga kandila. Kandila. Iniipon, binebenta. Iniipon namin yan. Pagka naipon namin yan, mahal noon. Meron kung isang sako lang, meron na kami isang sako, mabibenta na namin. Magkano? Hindi ko na matanda lakay. Nasa 10 taon lang ako noon Nung nagpupunta ako dyan. 80 ka sa na. Chinese Cemetery. At ang katabi kasi niya lakay, La Loma Catholic Cemetery. Magkakatabi yan Teka muna. Pagka ganitong Undas pa rin, Boyji, namimiss ko yan. May libreng pagkain pa ba si Tomas Pimping? Palitsyon. Mga reporters ng araw imbitado yan sa Tomas Pimping nagpapatanghalian yan Pag ito yung tanghali na kaya, nandun na yan kaya sa may kay Tomas Pimping. Diyan sa may Bonifacio Boulevard, kagilid lamang yan. Teka boy, isa na lang. Meron ba tayong mga portable toilets dyan? Kasi siyempre sa dinami, meron ba? Malinis ba? Maayos ba? Portalets? Hindi pa nilalagay ngayon. Ang ngayong araw, mga darating na araw, maglalagay na sila ng mga portable toilet. MMDA, alam ko, LGU. Tapos dito naman lakay, pagpasok mo ng gate, maganda at maayos naman yung comfort room ng Manila North Cemetery. Ayan. Pagpasok mo ng gate. Kaya yung mga force multiplier, yung mga police, AFP, bumbero, ito mga darating na araw, magde-deploy na rin sila sa mismo pinaka-gate itong sementeryo. Okay nga, Rod. Ito si Bay Gonzales para sa Disanes, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan.
Maraming salamat, Boy Gonzales mula sa North Cemetery. At dito muna tayo sa ating Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming. pero ang anong word of the day natin ngayon na Sister L? Eto muna lakay bago sa ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At ang ating word of the day lakay, nalalapit na to, undas. Ayan. At nandiyan na ba si Ninong Sherwin o Mamaya pa lakay sa ating pagbabalik. Ang Ninong ng Bayan lakay ay nandyan sa Barangay South Signal sa Taguig City. At speaking of Taguig City, batiin natin yung taga-Taguig. Sino? Si Senator Alan Peter Cayetano. Birthday niya ngayon. Ayun birthday ni Senator Alan Peter. Ayan, binabati ka na dati mong girlfriend. Ayan, si Lani. Mayor na ba ngayon o congresswoman? Si Mayor siya. Mayor Lani Cayetano. Ayan. At happy birthday din kay Senator Lito Lapid. Hindi pa nagpaparamdam to. Birthday Flor. ba niya? Oo, nag-birthday to, nagtago. Ayan. Hindi ko alam yun di sana. Noong 25 pala, Sabado kasi. October 25 yung birthday niya. Belated happy birthday, Senator Lito Lapid. Binabati ka ni Mayora ng Batangas, si Mayor Lota. Ayan, ng Lubo. Lota Manalo, na hindi na nanalo ngayon. Ayan, napagkaisahan yung Ali, kawawa naman. Ayan, at binabati rin ni Miss International. Ayan. Hindi pala. Sino? Wala akong alam dyan, Bakit? Sino ba? LT. Ayan. Okay lang yun. Friend na yun si LT. Lola Tamundong. Lola Tolentino. Siya ang kanyang partner sa Batang Quiapo. Kaibigan niya yun bakit? May sinabi ba? Babati lang naman Ikaw talaga. Ito si Lola. Batiin natin si Lola. Sino Lola? Lola Paulina Medalya. Ayan. At happy birthday din kay DJ Rakitera. Ayan. Ng Love Radio. At si Irving Lisondra. Nagpakain na kahapon. Thank you kay Sir Irving. Ayan. At di mo sinabi, Irving, sana sagot ko Emperador. Ayan. Johansson Saludes. Si Johan. Si Johan ba ito? Si Johan yan lakay. Saludes pala itong si Johan. Ayan. Mga Ilocano itong mga saludes Ayan. At Gladys Joy Naive at Minjeline Odal ng MBC, happy birthday. At kay Sisa Marcy Madamba, happy birthday. At kay mga brethren ayan, si Berwell Siful, Mr. Sam Gayong Gorsa, ayan, birthday niya ngayon. Mr. Jimmy Monta at Mr. Joey, binabati ng PMA Sandigan 82. At ako lakay babatiin ko ng happy 10th birthday. Ayan, 10 years old na ang aking unang anak. Ang aking pamangkin lakay, si Cara Joaquin. Happy birthday. See you soon. Love ka ni tita. Ayan. Daming bayan. Sandali lamang at mahal ang long distance ng PLDT. May long distance pa ba ngayon lakay? Wala na. Long distance pa ba? Ayan, wala na. Wala na bang long distance ngayon? Internet na lang lakay talaga. Ang wish daw ni Manny B. Pangilinan. Si Ninong, ayan, my wish for Christmas is more profit for PLDT. Basta maayos ang internet, more profit yan. Ayan, update mula sa bansang Malaysia. Ayan, sa pagdalo ng Pangulong Marcos sa 13th ba o 11th ASEAN Summit. 11, ayan, 13, ayan, 13th ASEAN Summit sa KL, Malaysia. Aris 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Live via Zoom, Miss Let. Nakamute yata yung audio ni Miss Let. Lakay. PLDT, please come in. Ayan. Ayan siya, Lakay. Nakikita ko may background si Miss Let. Tingnan mo. Naalala ko PLDT noon, pagka nagko-cover kami sa state visit, sponsored ng PLDT yan. Pila-pila kayong mga reporters. Long distance yan.
Alright. Ayan, go ahead, Let. Miss Let. Ayan, Lakay, Sister L, 47th na ang ASEAN Summit. 47. 47? Oo, 47th na Lakay. Oh. Ayan, at nandito nga tayo ngayon sa labas ng Kuala Lumpur Convention Center, kung saan ginaganap ang mga pagpupulong kaugnay ng 47th ASEAN Summit and related summits dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. At ngayong umaga ay maraming nakalinyang mga pagpupulong. Kasama na dyan ang ASEAN-China Summit, ang Ba't iba-iba, Let? Ayan. ASEAN, ba't iba-iba? ASEAN-US, ayan, yung isa lang. Ba't 13th ASEAN-United States Summit? Ba't iba-iba ang title? Yan, yung ASEAN Summit ay 47th na. Okay. Mga related summits na 'di ba mayroon tayong dialogue Putol-putol ang signal mo. Let. Ayan, di ka nagbabayad sa PLDT. Baka yung internet. Kasi Lakay Naka-Starlink kaya kay Elon Musk eh. Ayan, di ba Starlink yan? Okay, proceed. Parang telegrama ng PLDT. PTNT. Ang lakas mo mambash. Okay. Miss Let, re-establish na nga natin si Miss Let. Baka pwedeng... Let, putol-putol ka. Oo nga. Ang ganda pa naman ng background ni Miss Let. Yung Petronas Tower lang kayo. Sa likod niya. Ayan, akit ka sa Petronas. Ayan, nagpunta ko dyan sarado eh. Ayan, di namin naakyat. Try natin ulit lakay. Miss Let. Miss Let. Babalikan natin si Miss Let. Inaayos muna yung linya ng PLDT. Ayan. Pero sa loob na ilang dekada mga lola ng serbisyo sa pagbabalita ng yung lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Para sa akin ay malaking tulong ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na millennials sa pagja-jogging. O saan pa kayo, ha? Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tama-tama sa pangailangan ng ating katawan. Kailangan mo yan para manding bahakan. Ayan, classmate Boy Pekson. Lalo na kapag nagkakaedad. Kaya mga kuyang at mga ating mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat ay inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Okay na si Let? Mukhang inaayos pala kayo. Babalikan natin. Oras, Sister L. 9:28. Kaya binabati ko pa rin. Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. The order is dead or alive. Naku dong, ayan, Mr. President, abay dyan sa Pasig. Tinatawagan natin ulit ang Pasig City Police at si Mayor Vico Soto. Dyan sa may Napico, Pasig. Ayan, malapit sa floodway, malapit sa Manggahan. Abay, talamak na lang po ang bentahan ng shabu dyan. At ang malungkot, pati mga bata, ha? Ayan. Tulak na rin ng droga. Kakalungkot, ano, ha? At lantaran, anak ng baka. Kailan kaya matitigil ama ito? Abay, balik na naman. Sa kalsada pa nagbebenta ng shabu. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Makalmat. Ay, Justice, kumusta ka na? Ayan, gusto mo ka raw, sabi ni Senator Joel. Ayan. Sabi, Ombudsman Boying. Kung wala si Deo Makalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Ayan, kumusta si Senator Cheese at Senator Joel? Ayan.
Alam po ba ninyo mahabigan na merong isang VIP, Sister L? Very important prisoner ang tinangkang tumakas sa kulungan. At alam mo ang gagamitin sana? Ano? Helicopter, Sister L. Wow! Social naman ang tumakas na to. Hindi man lang mala prison break. Ayan. Parang meron din ganyan na parang napapanood sa pelikula. Ayan. Abay, ayon sa ating bubit Sister L, sa yaman ng very important prisoner na ito, Sister L, abay, kayang-kayang magbayad. Ayan. Parang natatagalan yung paghukay ng tunnel. Kaya matagal talaga yun, Lakay. Kailangan mo doon ng yung tunnel boring machine. Kamali siya, dapat kumasa ng mga kontraktor. Ayan. Magaling maghukay. Oo, kung binayaran ang mga diskaya. Ayan. O kaya yung tawag nito, yung Flood Control King. Ayan. Si Alex Abilido ng Legacy. Ayan. Sino ba? Ayan yung Center West Construction. Abay siguro ang galing nila maghukay. Ayan. Tsaka isama yung termite gang. Ayan. Pag sama-sama mo yung 15 dyan, Lakay. Ayan nga. 15 na yung pinangalanan isa lang ang naiingayan di pa niya kasi alam nung araw yan Ayan. Di pa niya kilala ang ang Legacy. Ayan. St. Timothy, EGB Builders, QM Builders, Baggao, ayan, Sunwest, Wawaw Builders. Abay, ayon na sa ating bubit Sister L. Siyempre, ang unang kakausapin dyan ay yung warden, Sister L. Si Jail Warden. Jail Warden. Ayon na sa ating bubit Sister L, milyones ang offer kay Warden. Wow! Instant yaman si Warden. Yes. Ayon na sa ating bubit Sister L, abay, planchado na ang plano. Wow! Latag na latag. Latag na latag na, Sister L. Abay, ayon sa ating bubit, ayan, may kinausap ng may-ari ng helicopter. Iikutan yung kulungan, Sister L. Magladadlad ng tali. Ayan. Akala ko may helipad Hindi lilipad yan. Mga mag-hover ba ang tawag doon? Yung ano lang. Parang doon tapos maglalaglag. Yes, doon aakyat. Parang SWAT lang. Ayan. Parang pag nagre-rescue Lakay, di ba? May ganon. Yes. At ayon na sa ating bubita Sister L, ready na ang planong pagtakas ng very important prisoner. Kaya lang ready na rin si Sister Let Narciso. Ayan. Punta na natin, Lakay. Of course, live mula dyan sa Malaysia. Si RHO 14, Miss Let Narciso. Miss Let. Oo, Sister L, Lakay. Pumasok na lang ako dito sa Convention Center kasi mukhang mahina yung signal doon sa labas kanina. O nataon kasi, Lakay, na datingan ng mga leader. So, baka kaya signal kanina. Ang signal. Pero, oo, Lakay. Yung pinapaliwanag natin kanina, 47th ASEAN Summit na ito, Lakay. Yun kasing doon sa mga dialogue partner ng ASEAN, iba-iba pa yon. Kaya mayroong 5th, 10th, 15th, ganyan. So, kagaya ngayong araw, umaarangkada na yung mga pagpupulong. Actually, ang mauuna ay magkakaroon ng pirmahan ng ASEAN Free Trade Area 3.0 upgrade sa sa China bago yung ASEAN-China Summit na Chinese Premier Li Qiang. At ilan pa dun sa mga nakalinyang pagpupulong, ang ASEAN-New Zealand Summit at itong 5th ASEAN-Australia Summit. Mamayang hapon naman, nakatakda ng i-turnover ng Malaysia sa Pilipinas ang chairmanship. At alas 11 pa mamayang gabi, Lakay, ang balik ni Pangulong Marcos at kanyang delegasyon sa Pilipinas. Lakay. Pero bago yan ay haharap muna ang Pangulo sa Philippine Media Delegation para sa isang press conference. Nakusama ng signal. Ayan.
Pero siguro na dumarating dito. Ang tanong ko na lang, Ms. Let, ilan na ba ang pinirmahan ng Pangulong Marcos na mga project ba dyan? Flood control project. Bilateral agreement. Ayan. Meron bang pinirmahang agreement sa, siyempre, Japan? At siguro kay Donald Trump. Di ba sila nagkita ni President Donald Trump? Wala. Umalis pagkatapos nung isang araw lang siya bale dito. At dun sa kasunduan sa kalakalan, marami ang lakay kaya nga ASEAN. Sabi nga dun sa mensahe ni Presidente, dun sa intervention niya, dapat walang maiiwan sa mga timugang sa progreso na sabi niya dapat nararamdaman din ng mga tao. Ito pa, Sister Let. Ayan. Sister Let. Sister Let. Wala bang joint statement ang ASEAN laban dito sa ginagawa ng China sa mga neighboring countries, especially members ng ASEAN tulad ng Pilipinas, Vietnam, ayan, at Brunei, sino ba mga Malaysia, Indonesia. Katapos na dun sa closing ceremony. Pero alam mo na kaya, banggitin natin na sa halos lahat ng mga summit na dinaluhan ni Presidente, yung ay, wala. Putol-putol. Ayan. Oo. Ang inaabangan lakay ay kung gagawin ulit yan ni Presidente dun sa ASEAN-China Summit ngayong umaga. Ganon? Kasi nabanggit niya yung lakay, yung ginagawa ng China. So may ASEAN-China Summit ngayon? Oo, lakay ngayong umaga yan. Darating ba si President Xi Jinping? Hindi lakay. Si Chinese Li Qiang ang dadalo. Ayan, magandang tutukan yan, Miss Let. Lalo't kahapon nagkaroon ng habulan, ha? Ayan, may mga nahuli ang mga tauhan ng Coast Guard doon sa West Philippines na Chinese fishermen na gumagamit ng cyanide. Isang intervention ng Presidente, yung magtutol ng Pilipinas dun sa plano ng China na magtatag ng nature reserve sa Scarborough Shoal. Sabi niya, ang Pilipinas lang ang may karapatan na gumawa niyan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let, at pasalubong namin. Thank you, Miss Let. Ingat. Pasalubong. For Malaysia, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso, live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pasalubong, Miss Let. Andiyan pa siya, nakita ko eh. Ready na rin yung malong mo, Sister El. Malong. Kahit ano na lang lakay sa akin, pagkain. Ayan. Sige, dadalang ka ng durian. Durian. Bilyones na idinagdag ng mga congressman sa farm to market roads, tablado sa Senado. Talaga, ang kakapal naman nila, naglagay na naman. At yung magaling di investigar itong si Senator Win Gatchalian, may na-discover siyang mga tulay na taon-taon pinapatayo. 2 beses, 3 beses tinayo yung tulay. Kasi ano lang daw yung lakay. Lupa lang tsaka bato. Arrest number 28, Brad. Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor Elaine Tavapesa ng Senado ang 16 na bilyong pisong idinagdag ng Kamara de Representantes para sa mga farm to market roads o FMR para sa 2026. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, siyang chairman ng Senate Finance Committee, partikular silang nakatingin sa 8 bilyong piso na wala sa master plan ng Department of Agriculture. Ipinaliwanag ni Gatchalian na sa ilalim ng proposed budget ng Department of Agriculture ay 16 billion pesos ang kanilang hinihingi para sa farm to market roads sa susunod na taon. Ngunit sa inaprobahang General Appropriations Bill o GAB ng Kamara de Representantes ay dinoble ito sa 32 billion pesos. Dagdag ng senador, ang 8 bilyong pisong halaga ng mga farm to market roads na wala sa master plan ay kanilang tatanggalin dahil dito nagkakaroon ng katiwalian. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Well, based doon sa information namin kanina, 8 billion ang wala sa master plan, so tatanggalin namin yung 8 billion.
16 billion yon, dinagdagan ng Kongreso ng additional 16, pero yung 8 doon wala sa master plan. So tatanggalin natin. Kasi kung wala sa master plan, diyan nagkakaroon ng problema. No, diyan nagkakaroon ng overpricing, diyan nagkakaroon ng other works. No, so importante na nasa master plan para na-inspect na ng DA. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Brad. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mayor. Brad, patikim, sino yung witness ni Senator Ping na ilalabas sa November 14? Wala pang nagbibigay ng hint, Mayor. Wala pang clue. Pero ang kasi maliban kasi doon sa important witness ay pababalikin si Sergeant Gutesa, Orly Gutesa, dahil bago iprinisinta daw, di ba, sabi din naman ni Senator Marcoleta nung nag-hearing, surprise witness daw si Gutesa. Pero sabi ni Senator Ping, bago daw nag-hearing, nagpunta muna si Sargento Gutesa sa opisina ni Senador Marcoleta bago siya iprinisinta. Kaya pababalikin siya dito sa, kung matuloy ay November 14 at isasama yung surprise witness. Ba? So bukod kay Gutesa, may surprise witness pa? Meron daw. Sabi ni Senator Ping na ipipresenta kapag siya muli ang mahalal na chairman ng Blue Ribbon sa November 10. Abangan natin yan. Okay nga, Brad. Maraming salamat. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan. Pabango ka, Brad, ha? Ayan. Nangamoy ka. Si Mana Milky. Mula sa Senado, punta naman natin ang Kamara tax-exempt revenue ceiling na pinaplano ng DOF. Pwede daw ipatupad na hindi na kailangan ng pagpapataw ng bagong buwis. RH12 Milky Rigunan sa detalye. Mana Milky. Sister Ella Takay, winelcome sa Kamara ang plano ni Finance Secretary Ralph Recto na itaas ang ceiling o cap para sa mga tax-exempt benefits. Ayon kay Representative Rolando Valeriano ng Maynila, makapagbibigay ito ng financial relief sa mga manggagawa. Sabi ni Valeriano, tama lang na nakafocus sa mga tax-exempt benefits si Finance Secretary Ralph Recto dahil mas mababa ang revenue impact nito sa halip na itaas ang non-taxable annual income ceiling na kasalukuyang nasa 250,000 pesos. Pero mungkahi ni Valeriano, sana maitaas din sa 10,000 pesos kada taon ang tax-free clothing allowance at 15,000 pesos naman sa de minimis benefits. Anya, ang kombinasyong ito ay magbibigay ng karagdagang 8,000 pesos sa taunang benepisyo para sa mga empleyado. Dapat din anya iakyat na sa 300,000 pesos ang non-taxable annual income ceiling para madagdagan ng halos 4,000 pesos kada buwan ang take-home pay na mga manggagawa. Paliwanag pa ni Valeriano, pwedeng ipatupad ang mga pagbabagong ito sa pamamagitan ng revenue regulations nang hindi na kailangan pang magpataw ng mga bagong buwis. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Babalikan natin ating espesyal na balita. Sino itong very important prisoner na nagtangkang tumakas gamit ang helicopter? Grabe naman yan siya. Iba talagang mga napapanood sa Netflix, ano? Pero, Lakay, wait lang. Batiin mo mukhang ito nanonood sa atin, hindi sa Netflix. Sino? Si Police Colonel Joey Fort ng COP ng Caloocan at si Lieutenant Colonel Mendoza. Naka-tune in daw, Lakay, nakababad sa YouTube, nanonood sa atin. Ng Caloocan PNP. Ayan. Sino siya? Si Police Colonel Joel Fort at si Lieutenant Colonel Mendoza. Ayan. Yung general na yan, si General Fort. At kasama si Attorney Randy Serrano habang nakikinig daw pala itong mga Lakay. Good morning po. At batiin din natin yung kababayan mo, si General na napunta sa PNP Academy na ngayon. Si General Andre Dizon. Hi po, Jen. Hi, Warsi. Good morning. Kumusta ka na dyan? Yan. At batiin din natin to. Nakikinig sa atin habang sila ay nasa sasakyan. Sino, Lakay? Patungo di Jay Lawag City. Sino? Sina Tio, Manong Johnny Felizar,
at kay Lola Ina. Ayan. Ay, good morning po. Ingat po sa biyahe papuntang Lawaga City. Ayan, ingat daw po kayo. Sabi ni Kuyang Attorney Vladimir Putin Pilaes Momo, si Oriental Guide. Ayan, mag-uwi daw po kayo ng empanada. Ayan, sarap niyan. Standby Sherwin, standby Edniel, standby Giselle. Bira naman kayo kung kailan patapos na kami saka binibigay itong mga report. Ikaw talaga doon pobre. Sabi ko sa iyo, yung mga report na 9:30 pala, ibigay mo na sa akin, ha? Ayan. Kung kailan kayo patapos na saka tuloy pinag-overtime mo kami, wala namang bayad. Ayan. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:50. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Sandali lamang, ninong ng bayan. Mumura na ako ni Justice San Martires pag hindi ko tinapos ito. Tapusin mo na raw, Lakay. Tapusin ko na. Ayan. At ayon na sa ating bubit. Alam niyo ba kung saan mangyayari sana ang daring escape ng isang VIP, Sister L? Saan, Lakay? Ito ay kulungan dyan sa may Bikutan na Taguig. Camp Bagong Diwa. Nakakaloka, ha? Yes, at ang tatakas na VIP. Sinachete. Ito ay taga Mindanao, Sister L. Yes. Alam mo naman sino yung pinakamayaman taga Mindanao na nakulong dyan. Na kaya magbayad ng limpak-limpak na milyones. Limpak-limpak na salapi. On the go na, Sister L. Nakaset na, planado na, ha? Kaya lang, alam mo nangyari kung bakit hindi natuloy. Na-jinx. Ang daring escape sana ng isang VIP sa may Camp Bagong Diwa Taguig. Ayon na sa ating bubita, Sister L, dinaga ang jail warden. Natakot. Ayan. Dinaga ang dibdib. Dinaga ang dibdib ni jail warden. Dahil hindi natuloy, isinoli ang pera. Umatras. Magkano, ilang milyon yung binigay, Lakay? Hindi binagi. Basta milyones, Sister L. So yan po ang dahil lang hindi natuloy ang daring escape ng VIP, parang sa sine. Ayan. Kung nakatakas yung Lakay, siya ang lagot. Ay, sigurado yan. Pagsisisihan niya yun habang buhay. Talaga, bakulong pa siya. Yes. At eto na ang ninong ng bayan mula sa Barangay South Signal, Taguig. Yes, ang ating ninong ng bayan. Nandito na para sa ating Pasko Panalo promo. Ninong Sherwin. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Eto na, ninong ng bayan, ninong Sherwin. Sino ang bibigyan mo na aginaldo ngayon? Sherwin. Lakay at Sister L, bago nga natin na pag-usapan ang undas, batiin muna natin ng happy birthday ang batang Taguig na si Senator Alan Peter Cayetano. Yan, kaya ka pala nandyan, dahil kanyang territory baluarte ni Senator Alan Peter, itong Taguig, talaga namang may nahuli tayo na nakatuning sa DZRH. Pero bago yon, eto muna, Lakay at Sister L. Alam nyo ba na pangarap ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal na malibing sa Manila North Cemetery? Talaga? Oo, Lakay. Dahil doon sa kanyang huling liham na ipinadala sa kanyang mga kapatid na isinilid doon sa alcohol de lampara, yung lamparang de alcohol na inabot niya kay Trinidad, bukod doon sa nakasulat na mi ultimo adios na liham niya, may isa pang liham na naghahabilin sa kanyang mga kapatid na maalibing sa Paang Bundok. Yun ang lumang pangalan, Lakay, ng Manila North Cemetery o yung Cementerio del Norte noong panahon ng mga kasila. Ang Cementerio del Norte ay napapagitaan ng Campo Santo de la Loca sa kaliwa
at yung sa kanan naman niya, yung libingan ng mga insect o yung Chinese cemetery ngayon, Lakay. At ang Manila North Cemetery may sukat na 54 na hektarya na siyang pinakamalaking sementeryo sa buong Pilipinas na naitatala. Dahil ang nakalibing dito, Lakay, nasa halos 1 milyon na patay na yung nalibing sa naturang sementeryo. At doon pala pangarap ni Jose Rizal na malibing, Lakay, na binili niya sa kanyang mga kapatid na lagyan lamang siya ng lapida na nakasaad yung kanyang pangalan at yung kanyang taon ng kapanganakan at wag nang ilagay yung taon ng kanyang kamatayan. Pero, Lakay, ginugunita si Jose Rizal tuwing December 30 sa araw ng kanyang kamatayan. Okay nga, Rod, sa yung trivia at sino ang bibigyan mo ng aguinaldo? Bilis! At overtime na naman tayo. Anak yata ito ni Frankenstein dahil undas. Nanay, pangalan niyo po? Marilyn Torres. Ba't kayo may ganyan sa ulo nyo? Kayo ba'y kamag-anak ni Frankenstein? Bakit? Ba't may salon? May salon pass. Ayan. Ba't anong ginawa ni Mister sa'yo? Ba't sumakit ang ulo mo? Ano yan? Siguro stress. Stress. Kaya naman naglilibang. Sige, para mawala ang stress ni ate. Bigyan mo na 1,000. Ng damdaming bayan dito yan sa Barangay South Signal. Pangalan po ulit? Marilyn Torres. Marilyn Torres. Dahil nahuli ka namin, nakatune in sa programa nila kay Deo Makalma, ito meron kang 1,000 pesos. Thank you po. Thank you, God. Pampalis na stress yan, ate. Ayan, pampalis ng sakit ng ulo. Ayan. Marami pong salamat. Ayan. Yan po ang Pyramycin. Ayan. Pyramycin yan. Agad yung stress ng pag-aabot ng 1,000. Pero syempre, lalo pa matatanggal ang stress mo dahil kapag nahulaan mo ng ating word of the day. Undas. Aba, galing na ate. Aba, talaga naman kabisado na yan. Dahil sa meron kang Deezer 8 mini component. Wow, ganda naman. Bagong-bago. At syempre meron pang Deezer 8 t-shirt at ang Deezer 8 Noche Buena basket. At sabi niya, Nanay. Maraming pong salamat. Teka, yung bigay ni Ninong Richardson ng Regal International Snack Food Corporation. Huwag mong kakalimutan. Ito na. Makakanood na po ako, makakapakinig na po ako. Makakapakinig ka na. Habang makikinig ka, ito ngunguya ka na. Napakarami, napakasarap. Sweet corn. Wow, sarap naman sweet corn na yan. Favorite mo? Opo. Masarap po yan. Pasalamat ka kay Ninong Richard C. Yan, para sa iyo at sa iyong mga apo at sa iyong mga anak. Opo. Thank you po. Thank you. Bako na kayo sa undas. Opo. Thank you. Ibaba sila sa undas. At siyempre, para lalo matanggal ang sakit ng ulo mo, eto, meron ka pang regalo from MX3. Dami-dami Hatid sa atin ang MX3 Natural Supplement. Ang MX3 ay available nationwide sa inyong Soaking Drugstore at available din sa Shopee, Lazada at TikTok. MX3, dito ako believe. Yan, meron pa t-shirt para maganda ang pamamasyal nyo sa undas. Nahirapan po ako bumili, kaya mayroon na ako. Ayan, diba? Ka nang bibili ate. Meron na kaagad. Eto na kaagad. Kompleto na. Sa iyo ang regalya ng MX3. At syempre, sa mga nais sumala ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Deezer H. Baka kayo nasusunod dating winner sa Deezer H Pasko Panalo Promo. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin, Ninong Richard C. At eto na si Ninong Edniel Parosa. Ano ang latest sa West Philippine Sea? Ang Philippine National Police, prioridad ang digital competence sa mga bagong recruit at tiniyak na walang padrino system. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, bago na ang standard ng Philippine National Police na hindi lang hanap ang mga physically fit, kundi ngayon ay mga digitally competent na mga bagong recruit. Yan ang inununsyo ni Acting PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasabay ng paggulong ng recruitment program sa higit 6,500 pulis ngayong taon. Ayon kay Nartates, paraan ito upang matiyak na kayang sumabay ng mga susunod na pulis sa digital environment alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa bisa ng NAPOLCOM Resolution number 2025-0580. Naghahanap na ngayon ang PNP ng mga may background sa computer science, engineering, information systems at data analytics. Sinisiguro naman ng general
na mahigpit na ipatutupad ang nameless at faceless na recruitment process para makaiwas sa padrino system o palakasan. Pakinggan natin ang acting PNP chief. This will be done under our nameless, faceless recruitment system, meaning walang padrino, no backer, and no special treatment. Only the most qualified, competent, and deserving applicants will wear our uniform and carry the badge of the Philippine National Police. Samantala, Lakay, bago na tayo magpaalam, habang nagsasalita tayo ngayon ay may nangyayaring enkwentro o kaguluhan dito sa may Tipo-Tipo, Basilan. Kinumpirma ng Philippine Army na mayroong sigalot dyan ongoing at maya-maya ay magbibigay tayo ng karagdagang pang-impormasyon habang patuloy din sa verification at pagbabalik ng normalcy ang ating kasundaluhan dyan sa Tipo-Tipo, Basilan. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa, at report mula kay Giselle. Ang ICI inihanda naman ang ikalawang referral sa Ombudsman laban sa mga sangkot sa flood control anomaly, RH15. Giselle Ricafort. Giselle? Lakay, Sister El, inihahanda na ng Independent Commission for Infrastructure ang ikalawa nilang referral sa Office of the Ombudsman laban sa mga sangkot sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, abala ang komisyon sa case build-up ngayon. Wala kasi mga pagdinig ngayong linggong ito dahil hindi available si ICI Commissioner at dating Public Works Secretary Dave Simpson. Hindi naman binanggit ni Osaka kung kailan isasampang referral at kung sino-sino yung mga tatamaan. Sa November 11 o 12 yung susunod na pagdinig ng komisyon kung saan si dating Public Works Yusek Roberto Bernardo pa lamang ang inaasahang haharap sa komisyon. Una nang sinabi ng ICI na 15 hanggang 20 pang mga referral ang iahain nila sa mga susunod na linggo sa Ombudsman. Iniyak ni Osaka na sisilitin ng komisyon ang lahat ng isinusumite sa kanilang mga dokumento, kabilang ang inakyat sa kanilang report ng lokal na pamahalaan ng Taombong Bulacan. Kaugnay ng umano, 700 milyong piso na 10 hanggang 11 na mga ghost flood control projects sa nabanggit na bayan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. At yan ang kabaran ng palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Alpo, Elaine Apit, stay safe. God bless. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras, Willie Tenten. Ayan. Willie Tintin. Ayan. Oras, 10:10. This time check is brought to you by ACS Men. Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 billion pesos sa Champion na Milyonaryo Pa. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong pangalan, edad, address, contact number at pirmahan.